Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagong balita sa buwan ng Agosto. Ang kaibigan natin kababayan sila ni Robredo. Pero tingnan nyo meron naman inconsistency. Sabi ni BP Leni, noong June 25, June 25 to 2020, binabanatan niya yung lockdown. Kinukumpara tayo sa iba-ibang bansa. Hindi naman daw ganun kahaba ang lockdown. Madalit sabi, kontra siya sa lockdown. Pero nung eto yung sumulat naman doktor, gusto naman niya, kailangan daw pakinggan natin yung panawagan ng mga doktor dahil kailangan nilang time out. Baka daw sila mapunta sa isang sitwasyon na pati sila ay mawala na samantalang sila ang tumutugon. Ito rin si Senadora Risa Ontiveros. Noong July 9, ganun din. Binabanatan niya rin ng gobyerno. Militaristic daw yung approach natin, yung mga lockdown. Pero noong August 1, kailangan tumugon tayo sa panawagan ng mga health workers. Gusto nga ng mga health workers bumalik sa lockdown. Binibira niya yung lockdown Ngayon naman, gusto niya na, pinupuri niya naman. Ganon din itong makabayan, para pareho sila. Lahat po sila ng mga kontra sa lockdown, nung humingi ang health workers ng ibalik ang lockdown, okay naman sa kanila, lockdown ulit. Anong ibig sabihin? Isa lang ibig sabihin. Ibig sabihin, wala kayo talagang makitang maganda. Basta nakakita kayo ng puwang na babanatan nyo ang gobyerno, binabanatan nyo. Gagaya nitong isa pa ito. Itong si Richard Heydarian. Ang hirap pa ng apelido mo, Dong. Anyway, isa ka pa. Makulit ka rin. Ayaw mo rin ng lockdown. Binabanata mo, ang presidente daw ang lockdown. Pero ngayon, pabor ka rin doon sa pagbabalik ng lockdown. Talaga naman kayo. Kung baga, naalala ko tuloy yung nanay ko. Ang nanay ko, pag ganyan ang pinipingutan ka ng tenge. Kung baga, pasaway. Mabalik tayo sa mga pasaway. Alam po ninyo, talagang napakahalaga ng panawagan ni Presidente, yung pong talagang face mask. Kailangan po natin isuot ito, at saka yung face shield. Ito po ang panangga natin talaga dito sa coronavirus. At kahit na pong gawin ng gobyerno, anumang gobyerno sa buong mundo, kung hindi po magko-cooperate tayong taong bayan, talagang hindi po tayo magtatagumpay. Yan po ang kailangan po natin. Now, yung pong ginawa ni Presidente, meron pa tayong mga nababasa, mga pailan-ilan, 1, 2, 3 doktor, na iba naman ang binabanggit. Kasi yung ibang mga opisyal na narinig ko nagsasalita, na in-interview, okay na sa kanila yung MECQ. Pero yung iba, ayaw. Dapat daw, lockdown. Yung iba naman, okay na. Ang mahalaga, si Presidente, nagbigay po kagad ng pagtugon sa inyo. Hindi totoo yung sinasabi mo, John Nery. Sapagat si Presidente, Sabado, nagkaroon ng meeting pagkatapos lang po ng meeting, immediately, nakatanggap tayo ng liham ng doktor. Ito'y pinadala natin sa 3 taong malapit kay Presidente, kasama na si First Lady. Kaya nakarating kagad sa kanya at immediately, inatasan niya si Executive Secretary Medel Dea na magkaroon ng meeting yung mga miyembro ng kabinete na directly involved dyan sa pagbibigay ng tugon. At nagkaroon sila ng meeting ng Sabado ng gabi. And the day after, nagkaroon na ng anunsyo si Presidente. Nakita niya ang validity. Sapagat mga doktor nga ito, scientist nga Kung ang feeling nila kailangan ibalik, from the very beginning, yun naman ang gusto niya. Pinagbigay niya. At the same time, binigyan niya pa ng mga ayuda, meron pa siyang mga benefits na binibigay. Basta, tinugunan niya. Kaya hindi totoo. Ang mahalaga, ang Presidente, nakikinig. Ang ayaw lang po ni Presidente, ganito po yun. Huwag kayong mag-react doon sa sinabi niya. Yung revolusyon, sabi niyo naman, wala naman kayo sinabi.
Pero ang pagkakaintindi ko po, immediately after that, nagkaroon kayo ng press con may mga nagtataas sa mga kamay doon, clenched fist. Alam niyo naman, pag clenched fist, ibig sabihin, revolusyon nyo. Yung sa mga kaliwa yun Ang ibig lang po sabihin ni Presidente, siya naman ay bukas sa inyo, alam niyo naman yon. All you have to do is to write him. Kung hindi sinagot yung sulat ninyo, talagang dapat kayo mag-press con, banatan yung gobyerno. Pero kung maaari lang, para wag na tayong lumika ng sigalot at mga agam-agam, kailangan sumulat muna tayo. O kaya i-text nyo lang kaming mga cabinet members, maniwala kayo, pinararating namin kagad kay Presidente. Ano man ang mga problema nyo? Meron kagad na solusyon si Presidente. Ang mahalaga, si Presidente, siya po ay palaging bukas ang kanyang isipan at puso at isa lamang ang kanyang panuntunan palagi, ang general welfare ng mga kababayan natin, ang kalusugan, ang kaligtasan. Kaya nga hindi ba, kaya nga siya immediately nag-impose nga ng lockdown O ngayon, nakikita nyo na ang validity ng lockdown kasi mismo mga doktor nagsasabi, lockdown muna tayo para masawatan natin. Ang problema, yun na nga, alam nyo, kaya tayo mag-lockdown, meron pa rin mahahawa kasi kung hindi naman tayo sumusunod sa mga minimum requirements ng safety protocol. Punta naman natin itong kaibigan natin si Sito Beltran. Ito si Sito, mahilig din itong pumasok ng alanganin. Kailangan daw, dapat hindi nag-react si Presidente, dapat tinanong niya, bakit kayo gumaganyan? Hindi lang yung nagagalit na, alam mo, Sito, ganito yon. Kasi sinasabi ni Sito, siguro daw, kaya ginawa yun ng dahil si Presidente raw, napapaligiran ng mga close circle niya, na pag pinarating mo hindi naman hindi totoo po yun. Mulat sa poll, nakakarating kay Presidente. Marami ang nagpaparating kay Presidente, hindi po nakakaligtas kay Presidente yan. Kaya lang nga siya, ulitin natin unang-una, ang pinatutungkulan niya, in general, hindi yung mga health workers. Sabagat ang health workers talagang mahal ni Presidente yan. Ever since, palagi niyang binibigyan ng pagpapalaga yan. Yung mga the usual na nag-i-incite ng galit sa gobyerno, yung mga komunista, yung mga terorista na naghahasik ng lagim, yun ang pinatutungkulan actually ni Presidente. Pero yung mga health workers, naku, talagang love na love ni Presidente yon. Alam po ninyo, meron nga pala akong napanood sa mamaya ipapalabas natin isang video na nagpinost. Kagabi ko lang po napanood ito. Pero ito pala ginawa pa noong March 27, 2020 ng Life with Goals. Ito ang nag-record. At ang nagsasalita sa background para ito po'y tribute at panawagan ng mga health workers ay si Apet Cruz, isang local government worker ng Nueva Ecija. Maganda yung kanyang ginawang video ng Life with Goals. Hihingi tayo ng permiso sa inyo, pero palagay ko gusto nyo rin ito dahil precisely kaya nyo inilabas para makaabot. Pinaarating nyo sa social media. So gusto nating ilabas mamaya itong video tungkol sa mga health workers. At kung mamari sa inyong kapaintultan, every program natin, ilalabas natin to para malaman nyo kung gaano kahirap, kahalaga na pangalagaan natin ng mga health workers sapagkat sila talaga ang maaasahan natin. Gaya na nga sabi ng Presidente, huwag naman kayong atras sapagkat sino pa bang aasahan namin kung hindi kayo, hindi naman kami mga doktor. O yun po ang panawagan ni Presidente. Ituloy na po natin yung SONA speech ni Presidente. Marami tayong natatanggap na feedback, nakakatanggap tayo ng mga text. At ituloy daw natin yung SONA speech sapagkat naiintindihan nilang mag-iga na maganda raw pala ang SONA speech. Ito po yung continuation. I renew my call for Congress
to pass the National Housing Development Bill and the Rental Housing Subsidy Bill. This will enable Filipinos, regardless of social status, to live in decent homes where their families can lead meaningful lives. Tinatawagan ko ang Kongreso na kumari ipasa nyo na ang National Housing Development Bill at ang Rental Housing Subsidy Bill sapagkat ito ay makakatulong sa mga Pilipino anuman ang kanilang kalagayan sa buhay upang magkaroon sila ng disenteng bahay kung saan ay magkakaroon sila ng may buhay na kahulugan, may kahulugan. And I also call on Congress to amend Republic Act number 10912 or the Continuing Professional Development Act of 2016. In this time of great pandemic and forthcoming reconstruction, requiring our professionals to undergo seminars is burdensome and not realistic. This must end. Kaya nananawagan po ako sa Kongreso na kumari amihandahan po natin ang RA 10912 o yung Continuing Professional Development Act of 2016. Sabagat sa panahon ng pandemya, at kailangan po nating magkaroon ng reconstruction upang itong mga professional natin ay magkaroon ng mga panibagong mga seminar at saka yung pong hindi nakakabigat sa kanila. Kailangan tigilan na po natin itong mga unrealistic at burdensome na mga seminar. Ito pang isa. May mga profesyon, singit ko na lang ang lahat. Total, this is to inform the nation. May mga profesyon na they would require, I think it's the nurses, they would require them to come to Manila to retrain and for another round of expenses. Itong mga seminar na ito, dapat mahinto na ito. I don't know in other provinces. But during my time, nung ako'y alkalde ng Davao, mga barangay expeditions ng mga opisyal, naku, hininto ko yan. Which reminds me, ay wala. This also in due time. Muli akong nananawagan at nananawagan na po ako sa ating mga kababayan. Nabigyan po natin ng ating pagyaman itong mga health workers. Kailangan ilagay po natin sa mabuting sitwasyon ang ating mga health workers. Talagang bigyan po natin ng matinding tribute itong ating mga health workers sapagkat panahon na po na ipasa natin yung advanced nursing, yung pong Nursing Education Act, kasama yung Batas Instituting Medical Reserve Corps. COVID-19 will not only be the last pandemic. We need to create a National Defense Prevention and Management Authority to better respond to future outbreaks. Kailangan po tayo lumikha ng isang pambansang pagpigil ng mga ganitong klaseng sakit at kung paano natin i-manage para kung may mga darating mga future na ganitong pandemya ay madali nating matugunan. At kaya tayo, we count on Congress' full support. You can just let it remain for a while in the Department of Health kung wala pang pera. But you have to expand the services or it will also entail a little bit of money, but really as much as expensive when you set up a department. In the long term, we're looking into the creation of the National Defense Prevention and Management Authority. Kailangan po talaga magkaroon tayo ng National Disease Prevention and Management Authority para mas lalo po tayong handa sa mga ganitong uri ng pandemya. Mapangalagaan natin ang buhay ng tao at hayaan natin itong departamentong ito tutugon. Sa ngayon, hayaan muna natin ng Department of Health. Pero we are counting on the full support of Congress for this critically important endeavor. Umaasa po tayo sa Kongreso na tutugon sila dito sa tawag ng pangangailangan. I don't know, but I'll leave it to Congress to really, it's another department. There seems that it could be a multi-layer redundant thing between the health and the proposed department. Bahala na ang Kongreso. Basta para sa akin, kailangan meron tayong mas malawak at readying departamento para dito sa mga darating mga pandemya. I call on Congress to prioritize
the passage of a law for the unified system of separation, retirement, and pension ng military and uniformed personnel. Kailangan pong ipasa ng Kongreso ito pong unified system of separation, retirement, and pension of the military and uniformed personnel, without, however, diminishing the benefits that our uniformed personnel are entitled to under existing laws. Ipasa natin yun, pero huwag nating sirain yung dati na mga benepisyo na tatanggap nila. There is a need to adjust the pension system, which will be applicable only to newly hired uniformed personnel so as not to cause a ballooning effect against the budget of the military in the years to come, and yet maintain the benefits of those already in service under the present law. This issue needs a solution now. Umpisa natin ngayon para hindi na maging problema sa susunod na mga taon. Kailangan po talaga i-balance natin. Maglalagay tayo ng bagong mga pensyon, pero yung mga dati na, wag nating gagambalain yon. I want to, this is not politicking. I'm not running. Hindi ako tatakbo, hindi ito politika. I cannot run anymore. Alam niyo na, hindi na ako pwedeng tumakbong muli. Yung dinoble ko yung sweldo ng police pati army, it was really a clarion call para for them also to have a decent life, and they're able to get the things which ordinarily cannot be reached by any government employee. Ang akin doon is yung corruption, maybe it might be a vain attempt, but maybe dagdagan ng sweldo para to be a hedge against corruption. Alam po ninyo, we must also modernize the Bureau of Fire Protection and the Bureau of Immigration with urgency. Kailangan po talagang madaliin natin yung gawin nating makabago itong Bureau of Fire Protection and Bureau of Immigration, sapagkat kailangan. Alam mo sa Davao, kung pupunta po kayo, if you go there, I can show you one of the serviceable trucks, fire trucks that we have in the city of Davao. Of course, ang city mayroon ng sarili aside from the Bureau of Fire. Bureau of Fire is really national. Mayroon yung Bureau of Fire. Would you believe serviceable still yung mga trucks doon, ang pangalan nga ng trucks to the bigger, ang makina Isuzu, pero okay pa rin, it can put out fire. Totoo, this is how this Bureau of Fire issued, medyo na-overlook natin ng matagal. I emphasize the creation of the Department of Disaster Resilience. Kailangan pong lumika tayo ng isang departamento para sa mga disaster. Our people's safety cannot be delegated to a council of commission. Di pa pwede kaligtasan ng ating mga kababayan ibibigay lang natin sa isang tao o sa dalawa o ilang tao. Equally important is the establishment of evacuation centers. Kailangan marami rin tayong evacuation centers sa mga syudad, probinsya, munisipalidad, sa buong bansa. We must act now before another major industry shakes us into action. Kailangan ngayon na tayo kumilos. Huwag na natin antayin magkaroon pa ng another disaster. The problem is disaster, and even a fire cannot be made. They cannot make a study for projection when the earthquake would suddenly come and make a big crack here. Hindi natin alam talaga. Ibig ko sabihin, this will require more than just before starting, more than just one brain work kung paano talaga ito, how to prevent or avoid disaster. It will be, by the way, just before starting, I was tempted to say it before, baka magtindigan kayo. It will be alright for me if Bongo will just stay. Wala akong problema. Kahit na si Bongo na lang nandiyan mag-isa. Wala akong problema doon. Kasi sabi ko, that this piece of speech of mine would be one of the longest honors that I will deliver. Nakita ko yung page pagbigay lang sa akin yung ibang input akin, but yung iba sa kanila. Ang nangyari po, nung binalik ko sa kanila, sabi ko sa kanila, make it short. Nung ibinalik sa akin yung speech ko, mas makapal na. Lako, hindi nandiyan na ngayon. Ito na ngayon, kaya ang haba. The responsible extraction and equitable distribution of natural resources remain among my non-negotiables. I reiterate the need for the passage of the National Land Use Act, which has been pending for decades. Pakisilip lang po ninyo dyan sa Kongreso. Ito pong paipasa nyo na po yung National Land Use Act. Matagal na po nakabinbin kasi yan. At yun namang rehabilitation ng Boracay, by the way, ito pong aking termino, hanggat naririyan ako, gagawin ko po ng paraan
lahat na makakaya ko upang pangalagaan natin yung ating kapaligiran, yung ating environment. Nakita nyo naman yung Boracay Island. Nakita nyo, showcase or resolve to safeguard the environment. Boracay is doing well because of its scenery. If it's only a coconut and a black, white sand and water, wala yan. Pero you add the visitors there, then it becomes a very tempting destination. We have seen the remarkable re-emergence of island back to its former glory. I want this sustained. I ask Congress to enact law creating, importante po ito, the Boracay Island Development Authority or BIDA. We need it. Kailangan po natin yan. Now, we must utilize the coconut. Ito, isa. We must utilize yung coconut levy funds for the welfare of our coconut farmers and the development of our coconut industry. I urge everybody, both of the executive department, pati ito, that ito yung pera na nakuha doon sa na-sequester. At itong perang malaking ito, gagamitin ito for the welfare of the farmers. The problem is, we can no longer trace who the farmers are as of yesterday. Hindi na natin matrace kung sino ba itong mga farmers na ito. Because Marcos is a distant star. We do not know, hindi na natin alam. Alam ko because with a little piece of property also that was covered by the land reform. Hindi natin malaman kung sino may-ari. Yan ang problema. I once urged, or rather, I think Congress should look again and try to sort out best the money can be utilized. I will not make any suggestion, but I leave it to Congress to decide what to do. Bahala na kayo sa Kongreso. I once urged you, both houses, to pass a version of the bill establishing the Coconut Farmers Trust Fund. Tulungan po natin ang ating mga magsasaka. I'm also requesting Congress to pass the Rural Agriculture and Fisheries Development Financing System. Kailangan din po natin ito maipasa. Kaya para sa ating mga mangingisda. Magpapahinga muna po tayo ng panandali at babalikan natin kayo sa sonal speech ni President. Okay, yung binanggit ko sa inyong video ng Life with Goals, palabas po natin para makita nyo, ma-appreciate natin yung mga health workers natin. Ito po ang binibigay ng pagpapahalaga ng Presidente Rodrigo Roa Duterte. Mahal natin ang ating mga workers. Pakinggan po natin ang kanilang hinaing at ang kanilang panawagan sa ating lahat.